Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kuya Nats, ang inyong Kuryente Nats. Ang pamagat ng topic natin ngayong araw na ito ay ang pinakatamang paraan mag-size ng electrical conductor. Pinakatama dahil dito galing ang paraan. Dito natin kukunin. Kailanman, ang pagkakabit ng electrical conductor ay hindi stand-alone na trabaho. Meron itong kinakakabitan sa mga dulo. Kailangan match ang ating conductor sa circuit breaker at saka sa convenience outlet. Ang size ng conductor match sa rating ng circuit breaker at ng convenience outlet na ikakabit natin. Kaya dito nagkakaroon ng maraming kalituhan. Dahil sa conductor pa lang, iba-iba ng size, iba-iba ng temperature rating, iba-iba pa ng ampacity. Tapos, ganun din yung circuit breaker. Iba-iba ang rating nito. At ang convenience outlet, yung device, meron din yung temperature rating at meron ding maximum amount ng kuryente na pwede nating padaanin dito. Ang concern natin, ito, sample ng ating branch circuit. Ang concern natin, magtagal itong branch circuit na to ng halos 50 years o mahigit pa. Dahil napakahirap bunutin ito. So ang ayaw natin ay mag-init ng husto itong branch circuit nito at matunaw ang insulation ng conductor. Itong dalawang nasa dulo, itong convenience outlet, pati itong circuit breaker, madaling palitan dahil nandun lang yan sa termination, madali natin dukutin. Pero ito, nakapaloob na ito sa loob ng dingding. Kaya dapat pangalagaan natin ng husto ito. Yun na nga, dapat kailangan ito tumagal ng 50 years or more. Kailanman at daraan ng kuryente, sa conductor, mag-iinit ito. Mas maraming kuryente ang daraan, lalong mag-iinit. Dagdagan pa natin ng sobra, lalong sobrang iinit ito. So, ang concern natin sa pagpaparis-pares ng ating circuit breaker at convenience outlet ay huwag mag-init ang kahit isang elemento o equipment na nakakabit sa ating branch circuit. So, sa Philippine Electrical Code, napakaganda. Parang sinyortcut niya yung kalituhan natin, yung ating trabaho. Naggawa siya ng table para yung branch circuit rating natin, nandun na, paris-paris na yung rating ng circuit breaker, yung rating ng receptacle outlet, at yung size ng ating conductor. So, puntahan natin yung table na yan. Conductor allowable ampacity table. Side by side natin siya dito sa binasa natin kanina na section 1.10.1.15c. Mas maganda kasi pwede ko nang paliwanag ng side by side dito eh. Tingnan nyo, ang layo. Article 1.10. Ito, Article 3.10 na. So, pagdikitin natin yung paliwanag dito sa table na to. Maganda to kasi pag naintindihan niyo medyo lilinaw sa inyo yung application natin sa temperature rating. So, basahin natin ha. Temperature limitation. So, ang aim natin, limitahan ang init na ibibigay natin sa mga conductor para magtagal ito ng 50 years o mahigit. Okay. In determining equipment termination provisions, conductor ampacity shall be based on dito daw. Termination provision, ano ba yon? Ito, yung pagkakadikit-dikit. So, kailangan maayos ang pagpaparis-paris natin dahil concerned pala tayo sa termination provision. Kailanman, ang isa rito, lalo yung conductor, ay mag-init ng sobra sa kapasidad nitong dalawa, siyempre, mahahawa to doon sa init. Ito, tsaka ito. E di, bibigay ito, pipitik. O kaya ito, magiging kulay brown sa haba ng panahon.
at maring masira na rin. So, yan ang pinangangalagaan natin. At yan ang aim nitong table na to. Pangalagaan, laban sa init, ang ating conductor. Pati na rin yung mga equipment. So, tingnan natin. For circuits rated 100 amperes or less, or from 2.0 mm squared through 38 mm squared conductors, ito ang gagawin natin. Number 1, para dito daw sa 2 to 38 o kaya 100 amperes or less, ang conductor na gagamitin lang natin yung rated sa 60 degrees centigrade. Ito. So, ang allowable ampere lang natin yung nandito sa column na to. Kaya pag ginamit natin 2 hanggang 38, yan, na ang 38 ay rated 100 amperes, dito lang tayo sa column na to kukuha. Yun. Isa. Number 2, conductors with higher temperature rating provided the ampacity is based on 60 degrees amperes of conductor size. Yung termination provision natin na, ibig sabihin, yung pagkakakabit natin dun sa ating mga equipment, circuit breaker at saka receptacle outlet, yung conductor, pwede tayong gumamit ng higher rated. Ito, rated sa 75 degrees, rated sa 90 degrees. Tataas kasi ang ano niyan ang kapasidad niyang kumarga ng kuryente. Pero, hindi natin pwedeng gamitin itong ampacity na to, itong kaya nilang kargahin, dun sa 100 amperes or less, o dito sa mga conductor size na to, dito lang tayo gagamit. So, pwede tayong gumamit lahat ng type ng insulation na yan, pero pagdating sa ampacity, ito lang ang pwede natin gamitin. Okay? Number 3, conductors with higher temperature rating if equipment is identified for use with such conductor. Ano ibig sabihin nito? Eto na lang, kunin na lang natin sa drawing. Ibig sabihin, pagka meron kang circuit breaker na 75 degrees centigrade ang rating, at saka meron kang lag, kasi hindi naman pwedeng, ano to receptacle outlet lag, na 75 degrees na ang temperature rating, ayan, pwede kang gumamit ng 14 mm na THWN na rated at 75 degrees. Dito, pwede mong gamitin yan. Ang isang sample nito, yung service conductor. D60 yung circuit breaker mo. Pwede kang gumamit ng 40 mm na rated dito sa column na to, ang kanyang ampacity, papunta sa metro, yung lag ng metro. Lahat sila 75. Mat sila lahat. Mag-init man sila, walang madidisgrasya dyan sa tatlong equipment na yan. Okay, number 4, condition. For motors, conductors with 75 ratings or higher, but ampacity of conductor does not exceed 75 degrees ampacity. Ayun. Itong column na to, pwede pala nating gamitin siya for all motors. Tapos, nakita natin na doon sa example na binigay natin, pwede pala siya sa lahat ng service conductors. Doon sa ating mga service equipment. Pwede rin tayong gumamit dito sa 90 degrees column, provided sa ating calculation o computation, dito lang natin kukunin ng ampacity ng ating THN o THWN2 na ginamit. So, pwede yun. Saan na pa tayo? Okay. Eto. Pagdating naman sa mababang gauge ng ating wires, although may provision na pagpare-parehas ang rating nito ng ating dulo tsaka ng ating circuit breaker, pwede na tayong gumamit ng 75. Ito ang limitasyon, 2.40.1.4b. Dahil sinasabi na dito sa section na to na ang circuit breaker, pag ito ang rating, ito lang ang pwede mong gamiting wire size. Sa 15 amperes na circuit breaker, ito lang, 2.0. Sa 20 amperes na circuit breaker, ito lang, 3.5. At sa 30 amperes na circuit breaker,
5.5. Walang ano to, walang, hindi ka pwedeng gumamit ng lower size dito. Yan lang ang pwede mong gamitin. Very rigid yan. Kaya ang suma total, itong column na to, gagamitin natin yan pag 100 amperes or less ang ampacity at saka 2 to 38. Lumalabas, pag residential wiring, 60 degrees. Dito lang tayo sa column 2 kukuha. Hindi natin magagamit yung ampacities dito. Okay? Pero, dito sa B, for circuits rated 100 amperes or over or larger than 38, pag mas malaki na rito o kaya 100 amperes or more ang ampacity natin, dito na tayo kukuha sa 75. Kaya nang kumarga ng mas mainit. Okay? So, ito, nakasulat. Conductors rated at 75. Yan, dyan na natin siya gagamitin. Conductors with higher temperature rating provided the ampacity is based on 75 ampacity conductor size. Pwede rin tayong kumuha rito, pero ang ampacity rating, dito natin ibabase. Ang ginamit natin, THHN na kayang kumarga hanggang 90 degrees na init, pero ang ampacity niya na maximum, hanggang dito lang tayo, hindi natin gagamitin ito. Ayon. Okay? So, katulad dito, maisingit ko lang. All motors. Bakit sa mga motor, gaya ng sabi dito sa number 4, sa 75 degree column tayo, ang motor, mainit, umiinit, di tayo pwedeng kumuha rito. Kaya nangyari, lahat ng motor, dito natin kukunin para yung conductor na kakabit natin sa motor, kaya niyang kumarga ng init na hanggang dito sa 75 degrees centigrade. Eh, anong gamit nitong nasa 90 degrees na column na to? Yan. Balikan natin yung ating umpisa nito. Yan. Basahin natin yung last paragraph. Sana ba yan? Conductors with temperature rating higher than specified for termination shall be permitted to be used for ampacity adjustment or correction or both. Yun. Ito pala, gagamitin lang natin sa correction at adjustment. Kumbaga, pag kailangan ng derating, dun lang natin gagamitin ito. Yan ang ampacities na pag-uumpisahan natin pag de-derate. Kasi pag nangumpisa tayo sa 15, wala nang matitira eh. Lalabas, ano na lang, 7 na lang yung ampacity pag dito tayo nag-umpisa. Pag gumamit tayo ng mas taasang rating ng, mas mataasang temperature rating na conductor na may insulation na ganito, magagamit natin mas mataas na ampacity, pwede tayong magkaroon ng correction at adjustment. Correction at adjustment dahil merong condition nga yung ating table. 3 current carrying conductor, tsaka ambient temperature na 30 degrees. Diyan natin magagamit itong table na to. Kailangan natin ng adjustment kapag mas mainit ang ating ambient temperature. Let's say 40. Nako, mag-a-adjust tayo niyan. Babagsak natin ng 80% itong mga ampacities na to. Tapos, 4 or more. 4 hanggang 6. Meron ding percentage na ibabagsak natin uli. De-derate natin. No? Magkakaroon tayo ng correction factor na 80%, 75%. Babagsak na naman natin yung ampacity na to. So, kung mas mainit, tas mas marami tayong nilagay na wire, edi magko-correction na tayo, mag-a-adjustment pa tayo, doon babagsak ito. Pagka bumagsak na ng bumagsak dahil in-applyan natin ng correction at saka adjustment, pagka ang lumabas na suma total 16, 17, 18, mas mataas pa rin, pwede natin siyang gamitin doon sa kondisyon na yon na mas maraming wires sa loob ng conduit at saka mas mainit, pwede nating gamitan ng 2.0 mm size na conductor. Yon. Yan ang gamit nitong column na to. Pero sa regular na gamitan na ang kondisyon itong dalawang ito nasa loob ng raceway, ng cable o kaya binaon sa lupa, ito ang normal. Hindi ito nagagamit. Pang ano lang to, correction at adjustment. May isang final na example akong papakita.
Ito. Halimbawa, meron tayong circuit breaker na 60 amperes. Ang rating niya, 60 degrees. Tapos ito convenience outlet na 60 degrees din ang rating. 60 degrees centigrade. O, ganun din. Pumunta tayo sa isang lab. Equipment o something na 60 degrees yung lab na yan. Ngayon, pagka pumili tayo ng conductor, THHN, na ang ampacity niya ay 40, kumuha tayo rito, kinabit natin, dahil nakita natin 40, so pwede ba yung 40 na THHN dito, kinabit natin. Tapos, sa TW, yung 40, mas malaki ang size. Ito, ang size nito ay 5.5. Ngayon ito, so ito 5.5, ano? Ito, 8 ito. 8 mm. At 60 ito at 90. Guess what? Kung sagarin ninyo yung 40 amperes na pumasok dito, more than 3 hours, ito, mag-iinit siya hanggang 60. Ito, mag-iinit siya hanggang 60. Ito, mag-iinit siya hanggang 60 rin. Pero itong bahagi ng ito ng wire, at 40 amperes na kuryente padadaanin natin, mag-iinit ito ng 90. Ano sa palagay nyo mangyayari dito sa wire na to? Mahahawa. Oh. Ito ring circuit breaker, mahahawa sa init nito. Pagka sobra sa 3 oras, tapos pinatagal pa ng pinatagal, maaaring mag-trip itong breaker dahil sa umiinit na. Ito naman, yung TW, matutunaw naman yung kanyang insulation. Okay. So, kaya hindi natin pwedeng gamitin itong mas maliit na size ng wire, although kaya niya ang 40, dito sa branch circuit na to. So, ito lang ang pwede natin gamitin. Dahil, pag ito lang ang ginamit natin, pare-pareho sila ng rating, ng conductor, ng receptacle outlet, at saka ng circuit breaker. Yan ang dahilan kung bakit dapat maayos natin pinagpapares-pares ang ating circuit breaker, receptacle outlet o yung equipment sa dulo, at saka ang ating conductor. Para walang nalalagay sa alanganin, walang sumusobra init sa kanila. Ayon sila dun sa rating ng branch circuit. Wrap up! So, itong 60 degree column, pwede natin gamitin lahat na yan at 100 amperes or less residential use. Yan ang pinaka-summary niya. Itong column na to, pang residential. And naman itong 75. Kung 100 amperes or more, dito sa ibaba na to, halimbawa sa mga service equipment, 75 degrees na tayo kukuha ng amperes. O, para sa lahat ng service at para sa lahat ng motor, yan ang gamit niyan. Okay? Tapos ito, itong 90 degrees column, correction and adjustment factor lang yan. So, ayan. Ayan ang summary nitong table na to. Ang gamit nitong column na to, 100 ampere or less, residential use. Ang gamit nitong column na to, 100 amperes or more, kadalasan service equipment, service conductor, at para sa motor. Ito, for correction use only. Para magamit natin dito sa column na to o para dun sa column na yon. Sana, kahit mahaba, minapulot kayo dahil medyo mahirap i-digest itong topic na to. Masyadong maraming factors na nagtagni-tagnay, ano? Kailangan tahiin natin ng maayos. So, umaasa ako, kung uulitin nyo yung video, may mapulot kayo. Lalo dun sa mga DIYer lang, nako, sasakit ang ulo ninyo. Pero, pag naintindihan nyo ito ang tamang paraan. Lahat ng binigay ko sa inyo, Philippine Electrical Codebook Standard. Maraming salamat sa panonood at kung umabot kayo sa katapusan nito, naku, matyaga kayo, ibig sabihin, gusto ninyong matuto at hayaan nyong
gabayan ko kayo sa pag-intindi ng mga provision sa Philippine Electrical Codebook dahil napakahirap intindihin dahil talon-talon. At alam na naman ninyo, ang tamang kaalaman, ang sanhi ng talino natin sa pag-analyze ng mga sitwasyon na kakaharapin natin pag tayo nag-i-install ng kuryente. Maiwasan natin ang disgrasya at kampante tayo na legal lahat ng ginawa natin ayon sa standard. So kung nagustuhan ninyo ang video na to, ay i-like ninyo at mag-subscribe kayo sa aking channel para mapanood nyo pa yung mga ibang paliwanag natin na hanggat maaari, papaliwanag ko ayon lahat sa tamang electrical theory at saka Philippine Electrical Codebook Standards. Yes sir, marami pong salamat. Bye-bye!